itatanong ko lamang po, kasi matagal na po ako nakikinig sa inyo, mga ilang taon na, pero may mga bagay na pag-agam-agam pa ako sa mga napapakinggan ko po sa iyo. Ang itatanong ko lamang po doon po sa Mateo 23:23. Kung pwede po pakibasa po sa magandang balita. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga farisiyo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba. So, alam ko po na yung ika po ay hindi nyo na po, yung paniniwala nyo po ay hindi na ipinapatupad. So, batay po sa akin pong pinag-aralan doon sa binasa, sa Mateo 23:23, ano po ang sinasabi doon ng ating Panginoong Jesucristo na tamang gawin ang mga bagay nito? Ang ika po, sa pagkakaalam ko po, ang ika po, pero ano po ang ibig niya pong sabihin na tamang gawin ang mga bagay na ito, pero may kinakaligtaan kayong higit na mas mahalaga? Yan lamang po. Alam mo kapatid, pag gagamit tayo ng talata, dapat i-analyze natin, titignan natin kung saan galing. Ang mga eskriba at pariseo, dinatnanan ni Kristo yan. Dapat mong malaman, si Kristo 3 taon lang sa lupa ang mahigit na nangaral. Yung unang 30 taon niya, nagugol niya yon sa pagkakarpintero habang naghahanda siyang mangaral. Nung dumating ang 30 taon, nag-umpisa siya, mga anyo 33 siya o 33 taon, pinatay na siya at pumalik na siya sa langit. So, dinatnan niya ang mga eskriba at pariseo sa lupa. Yung mga eskriba at pariseo, yan yung mga mangangaral ng kautusan ni Moises. Yan. Yun ang dinatnan niya sa ibabaw ng lupa, mga eskriba at pariseo, nangangaral sa Israel. Ngayon, alam mo, nung nangaral na si Kristo, ang sabi niya doon sa 16 ng Lucas, ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula nooy, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral at ang bawat tao na pumapasok doon ay nagpipilit. Dapat sa nagbabasa ng Biblia, aware ka sa panahon. Dapat, alam mo yung mga panahunan ng Biblia. Kung halimbawa, magbabasa ka, hindi mo naman ikinukonsider yung panahon, magkakamali ka nga. Kagaya niyang paniwala mo, mali yan kapatid. Huwag ka magagalit, ano? Ang kausap ni Kristo, yung mga dinatnan niyang sumusunod sa kautusan ni Moises, mga eskriba at pariseo, tagapagtanggol ng kautusan ni Moises yan. Nakita niya ang kanilang trabaho, mahigpit sila pagdating sa ikapo. Mga eskriba at pariseo, nag-iikapo sila sa mga gugulayin, sa mga ani, sa mga kumino, mga bagay na halos wala nang kahalahalaga, istrikto sila sa ikapo. Pero pagdating doon sa katarungan, sa pagkahabag, sa pananampalataya, na lalong mahalaga kaysa ikapo, hindi nila ginagawa. Kaya sinusumbatan sila ni Kristo. Sana ginawa nyo yan at huwag niyong pabayaang gawin yung mga iba. Yun namang paggawa niya, ang sabi doon sa magandang balita, Bibliang batayan mo, sabi, tamang gawin nyo yan. Tama yung ikapo batas ni Moises yun sa kanila Hindi pa naman sila sakop ng Kristyanismo Tamang gawin nyo yan, pero huwag niyong pabayaan yung mga iba. Ano ibig sabihin? Ang gusto ni Kristo pagsunod sa tao, yung buong kautusan susundin mo. Ang ginawa ng eskribas at pariseo, nag-iikapo sila. Maigpit sila pagdating sa kwarta. Pero pagdating doon sa katarungan at sa pagkahabag at sa pananampalataya, lenient sila, maluwag sila. Ayun, kaya yung nasa 23 ng Mateo, panunumbat yun ni Kristo sa kanila, hindi utos yun sa Kristiyano Ang kausap niya, eskribas at pariseo. At yun dinatnan niya ng ginagawa ng mga eskribas at pariseo. Nagbibigay nga sila na ikapo Dahil batas yun sa sacerdotes Levitas sa panahon ni Moises. Basahin natin ang 7:5 ng Hebreo
At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid. Ang inutusan na kumuha ng ikapo, mga saserdotes, levitas. Yun nga yung dinatnan ni Kristong ginagawa ng mga skribas at mga pariseo. Talaga may collection sila ng ikapo. Panahon ni Moises yan hanggang sa panahon ni Juan Bautista. Pero pagkatapos na si Juan Bautista, sa panahon na yun yung boundary, nag-umpisa ng mangaral si Kristo. At sa pangangaral niya, pinupunan niya yung mga maling ginagawa ng mga dinatnan niya, kasama na yung nag-iikapo. Ngayon, pagdating ni Kristo, nagturo siya ng ibang aral. Basahin natin ang 7:12 ng Hebreo. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Kaya dapat, alam mo yung panahon, merong palitan merong amendment may enmienda. Pagdating ni Kristo, natapos yung kautusan ni Moises, pati yung panahon ni Juan. Ayan. Kaya, nung mangaral si Kristo, pinupunan niya na yung maling practices ng mga dinat niyang saserdote, mga skribas, mga pariseo. Ngayon, nung mangaral siya, itinuro niya ngayon sa mga apostol, pagpanik niya sa langit, doon niya ngayon ipapatupad yung aral na ipinangaral niya. Pagpanik sa langit ni Kristo. Doon pa lang mag-uumpisa ang pagtupad. Basahin natin sa 1 ng Gawa, 1:2,8. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Ayan, kailan siya nagbigay ng utos? Di ba pagkatapos na siya itanggapin sa itaas? Tama? Tama po, kapatid na Eli. Kanino ibinigay ang mga utos ni Kristo? Ibinigay po sa mga apostol po na kanyang hinirang. Kailan ibinigay yung kabuuan ng utos? Noong siya po'y makaakyat na po sa langit, kapatid na Eli. Ayan, doon ngayon mag-uumpisa ang pagpapatupad ng utos ni Kristo. Yung pagbabago. Bakit ba nagbigay ng utos si Kristo? Kung yung utos ng panahon ni Moises, yun ang kailangan, magbibigay pa ba ng utos si Kristo? At kaya kailangang mag-utos siya, babaguhin nga niya yung kautusan hindi ba? Nang palitan ng pagkasaserdote, papalitan ng kautusan. So makakakita ka ng kapalit. Ikapu pa ba ang inutos ni Kristo? O may kapalit na paraan ng pagbibigay? Basahin natin ang 9:7 na 2 Korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayun, maliwanag. Ang batas sa panahong Kristiyano, hindi na ikapu yan. Magbibigay ka ayon sa pasya ng puso mo Kung Kristiyano ka, dapat alam mo sasabihin sa iyo ni Kristo. Yung iba, nagpapakunwaring Kristiyano, ang kinukuha, yung sinasabi ni Kristo sa hindi Kristiyano na eskribas at pariseo. Ay, naku, malaking pagkakaligaw yung nasa isip mo, kapatid. Sabi mo, duda ka sa akin. Maliwanag naman ako magsalita, ba't ka magdududa? Marunong naman ako ng straight na Tagalog. Maliwanag naman kaya kayo duda, nalagyan na kayo ang isip nyo ng pambubulag ng demonyo. Pero kung ikaw bubuksan mo isip mo sa Biblia, nangaral si Kristo 3 taon. Pero yung pinangangaral niya, hindi niya pa pinapatupad. Nung nakapanik siya sa langit, sa kanya ibinigay yung lahat ng utos sa mga apostol. Ipinadala niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mga apostol naman sinulat sa Biblia, kaya nasulat. May kapalit ang ikapo. Hindi na yan ang batas ngayon. Yan ang isinumbat ni Kristo sa mga eskribas at pariseo. Kayo mga nagbabanal-banalang kayo, mapagpaimbabaw kayo, ikapo kayo ng ikapo, tapos di nyo naman ginagawa yung lalong mahalaga. Tama na gawin nyo yung ikapo. Kanino? Sa mga eskribas at pariseo, dahil yun ang talagang ginagawa nila Pero huwag nyo kalimutang gawin yung iba. Huwag mo isama sarili mo rin, kapatid. Kung naniniwala kang Kristiyano ka, maliban mo na lang kung tinatanggap mong iskribat pariseo ka, nakasama ka sa nagpapaimbabaw.